guys, pupunta tayo ngayon sa sa Santa Mesa, sa PUP, kung saan ako nag-start mag-basketball hanggang mapunta ako ng Lasal. Ayan, papakita ko sa inyo yung school ko dati, saka kung paano ako pumupunta ng PUP dati to Lasal, saan ako sumasakay. Diba yung interview namin dati ni Captain Hook, Macardona official, siyempre siya nag-start sa Mandaluyong. Ako kasi that time, nakwento ko nga sa kanya na dati sumasabay ako sa kanya sa kotse niya. Kasi nung time na yun, wala pa akong kotse nung nasa Lasal kami. Nag-ano lang ako guys, nag-commute. So papakita ko sa inyo kung saan ako sumasakay papuntang Lasal. Commute lang kami papuntang Makati Coliseum. Ayan. Ayun yung Teresa Station. Doon yung Teresa Station eh. So guys, dito na kami sa PUP. Ayan yung English ng tren. Ayan. Ayan na. So ito na yung PUP, Philtech University of the Philippines. Dito ako nag-graduate college. Ayan. So nakapasok ulit ako sa PUP after how many years? So ito yung tambayan ko nung araw. Dito ako tumatambay nung araw sa patwalk na to. Ito, yan. Guys, pasilip ko sa inyo yung gym ng PUP. Pero bago na to bagong gawa na to Nung time kasi namin, sobrang luma na yung gym. So, tingnan ko. Ngayon lang ulit ako makapasok dito Pasilip ko sa inyo yung bagong gym. Bago na yung gym dito. Pati ito, bago na rin to. Tagal ko na din nakasilip dito Hindi ko na rin alam kung nandito ba yung mga prop ko. Ayan. Ang ganda Training dito. Ganda na ng gym nyo Mukha dun, sa'yo mo, ikaw magsasakay. Ang ganda na ng gym nyo. Bagong-bago na Hindi ko na nakilala yung mga... Kamusta na? Nung PUP time sana, ganito na. Nandito ako. Ay, sub kami! Sub kami! Liga? Oo, hindi. Trumps. Ba't di mo ako sinasama? Ha? Long time no see. Ay, napadaan ako. Galing ako kay Nani dito sa Mesa. Okay. Sabi ko, papasok ako. Alumni po ako dito. Ayaw pa ako pasukin. Wala daw akong alumni card. Oo nga pala. Bawal na pala. Namiss kita. Pagawa tayo. Nung naglalaro pala ako sa PUP, siya yung nagbibigay sa akin ng mga sapatos. Ayan. Diba? Tsaka yun, si Coach Toto. May interview Sila yung mga dati, mga unang player dito sa PUP. Pero hindi ko na sila inabutan. Kumbaga, nakaka-tune up game lang namin. Ganda na ng gym nila, ibang-iba na. Dati bawal ka mag-slide dito. Pag nag-slide ka, sugat. Bawal gumulong. Ito maasahan mo ito kay Nanay Celia, nadalo pa talaga Ano naman tayo hindi tayo nakakalimot. Bago naglasal. Trivia! Trivia. Siya ang kauna-unahang player ng PUP na nakapag-PBA. Coach Buboy Rodriguez. Hindi nila alam. Ako yung sumunod, pero siya yung una. Siya yung kauna-unahang PBA player ng PUP. Shell. Yan. Shell, yan. Diba? Kaso ito yung pinakamaraming championship nung nagpunta ng PBA. Jeremy Gako sa pinakamaraming fans. Gakonatic. Substitution. Thank you. Guys, ito yung tambayan namin ng varsity pa ako dito. Dito kami. After practice ng 6 to 9, dito na kami nakatambay. Dito na kami sightseeing ng mga dumadaan. Yan. Ito yon. O kaya doon, wala pa yung dati niyang mga yan hindi pa. Ganito pa lang dati.
So after practice, dito lagi nakatambay. Tatangkad namin na ang papayat ng araw. So ito yung tambayan namin. Kung makikita nyo yung bleacher doon, sa may oval, doon sa may ano, doon ako laging tulog. Dati iba pa yung upuan yan eh. Yung pang bleacher talaga ng upuan. After klase ko, doon ako laging tulog. Kasi pagod na sa practice eh. Doon ako nagpapahinga bago ako umuwi ng Montalban. Nung uwian pa ako. Ayan, ayan yung oval ng PUP. Diyan kami madalas pag umuulan kasi yung sa ilalim ng bleacher kasi doon kasi yung doon yung namin, yung quarters dati. So pag umuulan dito, naglalaro kami ng soccer. Ayan, mga talagang hindi ko makalimutan dito sa PUP kasi dito ako graduate eh, tagal ko dito, mga 4 years din ako dito, almost. Akalain mo nakagraduate ako. Ayun. Ang course ko dito ay Bachelor of Physical Education, in short BPE. Kung gusto kong maging coach or magturo ng PE, 'yun yun yung course ko dito sa PUP. Ayan guys, ano muna kami dito, hinto kasi may daraan na tren. Paparating yung tren. Ayan na. Oo. PNR tren. Dati sumasaya ako sa dyan eh. Papunta Makati Coliseum. Ayan. Haba rin eh. Sakay na tayo ng trolley. Experience natin sumakay ng trolley. Ulit. Kasi last time na sumakay ako dito, papunta pala ako Lasal eh. Yan yung yan yung rides ko. Every practice nung rookie year ako sa Lasal. Nag-trolley ako hanggang Pandakan. Nung nag-aaral ako sa Lasal, ito yung rides ko papuntang papunta ako sa Lasal, dito lagi ako, sakay sa trolley hanggang Pandakan. Then after Pandakan, sasakay ulit ako ng jeep papuntang PGH. Then after PGH, sasakay ulit ako sa jeep papuntang Lasal. Di ba? Yun ang biyahe ko lagi everyday nung rookie year ko sa Lasal. So ito, naman, ganda ng view dito. Dati may mga bahay pa dito. No? Di ba ganda? Ngayon wala na, giniba na kasi na ata eh. Gagawing highway. Marami akong classmate dito nung araw kasi giniba na yung mga bahay eh, no? Dati. Yung mga talagang batang riles ito, nung araw, nakasaya ko dito, may paparating na tren. Talagang tatawid ka sa kabila. Ganon. Kaya kailangan alisto ka. So, ayun guys. May tren, may paparating na tren. Lipat muna tayo sa kabilang side. Lipat muna tayo sa kabilang side, guys. May tren na paparating. Ayan, binubuhat na nila, oh. Oh. Lilipat sa kabilang side. Ayan. Ayan, ito buhatin din to ni ate. Oh, lakas ni ate, oh. Oh. So, ito yun, guys. Sabi ko nga sa inyo, ilang beses ako muntik abutan ng tren dito. Dahil may paparating. Ayan, oh. Ang lakas ni ate, oh. Kinarga lang. Oh, lipat sa kabila. Then, ready to go na ulit tayo. Sakay na ulit. Minsan nga, hindi na inabutan yung nasagasaan na to, yung ganito. Hindi na nabuhat dahil malapit na yung tren. Ganon. So, makikita mo yung sa kabila. Tinan mo, oh. Tulak lang ni kuya, oh. Ano lang yan? Paa-paa lang. Ganyan lang. Oh, kayo, ganon. Kasi everyday ako dito sumasakay. Ito yung pinakamabilis na way kasi papuntang Lasal eh. Kasi mag-commute ka or taxi, mahal. Siyempre, nung araw, wala pa naman tayong pera nun. Kumbaga, ala-allowance pa lang. So, ito yung pinaka-the best way kasi Pandakan na agad to. Tapos, sakay ka ng jeep, papuntang PGH, yan. Then, after PGH, sakay ulit ng jeep. O, 5 piso lang, di 15 pesos lang yung gastos mo. Diba? Tapos, pauwi, ayun yung pauwi, yung nag-uusap kami ni Mac na pagpupunta siya ng, may way siya dito, sinasabay nila ako papunta dito sa Santa Mesa.
Kaya si Mako. Kaya si TY Tang, si Coach TY. Kasi si Coach TY taga Araneta lang. So sumasabay ako sa kanya pa uwi. Kasi gabi na natapos practice namin, mga 9 na, ganyan. Kasi 6 to 9 practice namin dun eh. Wala nang trolley sa gabi. Ha? Wala nang trolley. Hindi ko na rin tinatry mag-trolley kasi gabi na. So yun talaga, commute na lang, jeep na lang talaga. Pag hindi ako nakasabay, jeep na lang ako. Papuntang Quiapo, tapos Quiapo, sakay ulit ako ng jeep papuntang Santa Mesa. Yun lang yung ano ko nun, routine ko nun. Kasi wala pa naman akong kotse nun. So ito yung Pandakan Bridge, guys. Minsan inabot ako dito ng tren, tawid ako sa kabilang side. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magto-trolley. Kasi nga kinabahan ako. Pero kinabukasan, trolley pa rin. Walang pamasahe. Ayan, oh. Kung gusto mo sumakay na bangka, yan. May bangka yan. Ano naman. Yan. So malapit na tayo Pandakan. Malapit tayo mag-dive. Nawala na yan. Pag na ano-ano ka, talagang tatumbling ka dun sa tubig eh, no? Swimming ka dyan. Diyan ka mag-swimming. Ito yung araw-araw kong biyahe nun. Diba? Ate, balik na kami. May tren pa ba? Oo. Yung mga batang yan, mamaya tatalo na yan eh. Swimming na sila mamaya. Oh, may tumatalo dyan dati. Ang saya ulit sumakay ng trolley after ilang years. Titanic. Bilis, oh. Dati nung varsity pa ako sa PUP, sumasakay kami ng tren. Kasi may liga kami sa Makati Coliseum. Sasakay kami ng tren diyan sa station dito, papuntang Makati Coliseum. Yan yung ginagawa namin dati. So, kumbaga, sanay ako sumakay. Sa ganito, sa Riles. Kaway! Dati, binabato pa ng poops yung tren eh. Oo! Pag yung tren ng araw, babato yung palang ano yun, no? Daming nawala ng bahay dito. Dati yung nag-aaral ako dito, may kinakain na kami dito sa Riles. Sarap. Lutong bahay lang na kaldereta. Yung tipong order ka ng 2 kanin sa kalahating ulam lang, sa kasarosa. Ayos na. O kaya longganisa. Isang longganisa, saka 3 kanin, isang sabaw. Ganyan lang kami dati dito sa PUP. After practice, yun na. Ganyan lang. Eh, wala ka pang pambili. Kasi tagal na nun. Ayan na. Pababa na. Oh! Try ko magtulak ng trolley. Buti lang, magaan si ate. Paano kaya pag 5 yung sakay? Madulas. Pagpakit yung mahirap. Pagpakit mahirap, no? Pero pag ganitong pantay, okay, no? Yeah. Ang laki ko nagtutulak ng trolley. Yan, no? Okay, bayad. Nagutom na yung mga nagbibideo. Medyo maganda yung medyo sunog. Yun, ito. Sarap to. Ito yung sa looban. Sa looban ng Teresa. Dito sa may PUP. Dito ako lagi.
lang dumating dito. Ayun nga eh. Kailan ka dumating galing Dubai? Sa nung 5. Anong 5? Oo. Siya si Nanay Delia. Tatay nandyan? Wala, aalis lang. Alis lang. Sayang. Pumunta muna kasi kami PUP, tapos sumakay kami ng ng trolley. Ay, May trolley pa kayo Oo, kasi 'di ba nung nasa Lasal ako, 'di ba doon ako sumasakay lagi. Sumakay kami hanggang Pandakan. Pakita ko yung bahay, papakita ko yung ano ko, kung saan ako nakatira dati. Oo. Wala na nga inihigaan ko eh. Pasok tayo sa... Naman siya, mabait. Walang problema sa kanya. Mainitin po ba ulo? Hindi naman. Hindi. Ngayon na lang. Nung nagkabala sila. Cut! Ay, sabi niya, hindi ka taga PUP kung hindi mo alam yung lugaw refill. Ano yung masarap? So ito yung Anli Lugaw dito sa may Teresa, malapit sa PUP. Nag-asawa ka ng ano ito, refill ng lugaw. 5 piso lang yung lugaw nung araw. Anli refill na. Kaya solve na ang gutom. 15 pesos. Mura lang, di ba? Naman natin is 35 pesos sa nilugo na siya. Mamili ka lang din ng maraming pagpilian. Refill. Nakakain na dito na 15. 15 refill? Wow. Sheesh. Sheesh. Sa sobrang sarap. Oo. Dito ako madalas mag-simba nung time na nasa PUP pa ako. Dito sa simbahan na to, Sacred Heart Church. Dito sa Teresa. Ito. Dito tayo sa bilihan ng puto bongbong. Kung paano ginagawa ang puto bongbong. No? Suki ako dito eh. Lagi ako bumibili dito. Diba? Sarapan mo ah. Yun. Mekos mo na yan ha. Diba? Nakita mo lang yan. Yan ako ang order namin. Naputo bongbong. There's 2 minutes left in the game. Casio with the ball against Gonzalez. Out to Benitez. Benitez looking for the corner, hands off to their money man, Joseph Yo. Out to Casio once again. Drives against Gonzalez, floats in the air, missing the shot. Ball is loose, taken by Gonzalez. Here's the play. Gacko is right there. And there's some extracurricular activity here. And Jerwin Gacko. Ito ko lang sa inyo kung ano yung nangyari kasi ang dami nagtatag sa akin sa Facebook din kasi 20 years na pala yung nangyari. Tagal na rin. So 20 years, ilang taon na ako ngayon? Ang tanda na. Rookie year ko sa Lasal. Then semis namin yon, kalaban namin Ateneo. Twice to beat ang Ateneo noon. So nung game na yon, nanalo kami overtime by overtime. So bago yung overtime, yung incident na yon is yun nga yung nagkagulo sa laro namin ng Lasal Ateneo. Kasi yung incident na yon, pag rebound ni Wesley Gonzalez ng bola, pag rebound niya, inandun ako sa malapit. So tawag dito, i-hand off niya yung kay LA. Hand off yung bola. So nakita ko na parang i-hand off niya. So inunahan ko, dinakma ko sa gitna. So ayun, nakuha ko yung bola. Natawagan ng foul si o jumble o foul. Pero nung pagtalikod ko kasi, There's a chip shot by LA Tenorio. Tenorio. That's a chip shot right there, and LA Tenorio got away with that one, and the crowd are up in their arms right now.
may parang sabi nung commentator, natandaan ko pa yun napanood ko rin. May parang suntok si LA sa dito sa tagiliran ko, parang chip chat, yung parang ganon. So naramdaman ko yun. So pagharap ko, binamp ko siya. So doon na nag-start yung gulo, nagtulakan na. Then pumasok na yung ibang mga player ng Ateneo kasi doon sila sa side na yun doon nangyari yung incident na yun. Tapos yung Lasal side sa kabila. So sumugod na rin yung mga player, tapos mga coaching staff namin, talagang kanya-kanya na ng gulo. So natanda ko nung pagpasok ni Aranya, si Ryan, pag dire-diretso takbo siya, sabay sipa. Sabay sipa si Ryan, kaya yung gusto rin makuha yung reaction ni Ryan kasi dire-diretso sa court, bigyan sumipa. So ayun na, nagkagawa lalo na yung mga yung mga alumni, talagang na yun, talaga sigawan na sila. Hanggang natatandaan ko hanggang sa labas, talagang nag-aaway pa yung Lasal Ateneo noon. Tsaka hindi kami nung matapos yung game na nanalo kami, hindi agad kami pinalabas noon. Kumbaga, nauna ata kami lumabas bago yung Ateneo, or nauna yung Ateneo kasi nga para wala na magkagulo. So, yun yung nangyari doon sa sa game na yun. Kasi nung rookie year ko sa Lasal, hindi ko pa alam talaga yung rivalry ng Ateneo Lasal kasi yun nga, galing ako PUP, naglaro ako sa PUP noon, then after PUP Lasal agad. So first time ko maglaro ng crowd ng Ateneo Lasal, sobrang iba, sobrang intense, punong-puno ang Araneta. Yung tipong yung kalahati ng Araneta green ang kulay, other side blue, as in dun talagang punong-puno. So iba pala talaga yung nila, yung rivalry talaga ng Ateneo Lasal. Kaya pala nung rookie ako doon, sinasabi sa amin, matalo ka na sa lahat ng team, huwag lang sa Ateneo, kasi sobrang rivalry talaga nila yung Ateneo nun. Yung pala yung ibig sabihin nun. Nung game to namin, anday nasuspend na ata si Ryan, si LA kasi nga nanuntok siya. Pero nung game to, natalo kami nung game na yun. So Ateneo ang pumasok sa finals, kalaban ata FEU. So the next year yun, bumawi naman kami. The next year kami naman yung pumasok sa finals, kalaban naman namin ni FEU. Yun yung time na nag-champion kami noong that time. So ayun, talagang first time ko rin mag-champion sa UAAP with Lasal team. Thank you Lasal for siyempre nakalaro ako sa UAAP dahil sa inyo. Siyempre doon nag-start din yung career ko sa basketball. Doon ako nakilala. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng ng Lasal community, kay Boss Terry Capistrano, kay Coach Franz. Sobra sila yung nag-alaga sa akin nung time na yon. At sa lahat ng siyempre lahat ng bumubuo ng Lasal community. Doon ko naranasan talaga na maging player. Alam mo yung gano'n, maging talagang ganito pala maging player ng varsity. Alagang-alaga ka talaga dito sa sa Lasal, gano'n. So ayun guys, yun yung nangyari yon. So siyempre kami naman ni LA, kumaga that time wala na sa amin yun kasi after naman ng UAAP na yon, nagkasama kami sa PBL LA sa Harbor Center, nagkakampi kami. Siyempre napagkwentuhan na lang namin yun, natatawa na lang kami sa nangyari kasi siyempre gano'n naman ang basketball minsan kalaban mo, minsan kakampi mo na, minsan makakasama mo, minsan maging close mo talaga. So ayun, hindi ka naman ginagamit dyan sa PBA, bangko ka naman at least hindi ako pagod, diba? Role player lang ako sa team. Siyempre tatanggap ko accept ko yung role ko sa team. Diba? Ganun talaga ang buhay player. At least may maayos kang trabaho, diba? Napapakain mo yung pamilya mo.